Journey ng panganganak ni Mingay. Hi guys, nagustuhan niyo ba yung intro ko? Alam ko naman na walang nagkakagusto sa mga ginagawa ko. Hoy, ang OA! O siya guys, dito na nga tayo sa journey ng aking pusa. O di ba parang kailan lang na sinabi ko sa inyo na sana manganak na si Mingay. O eto na, nanganak na siya. Eto nga pala yung una kong pusa at ngayon buntis na, malapit ng manganak. Bago si Taling, yung maliit kong pusa, yung maliit na laging pasaway kapag nagbibideo ako, lagi na lang akong ginugulo. April 16 ko kinuha si Taling doon sa may-ari. Kaya matagal-tagal na rin siya sa akin. Ito naman si Mingay, December 2023. Matagal na rin siya sa akin. Malapit na nga siyang mag 1 year sa December na. So, eto na nga. Dito na nga tayo. Bale, dito nga, nahihirapan yata yung pusa ko. Kasi naman, hinihingal-hingal talaga siya. Hindi nyo lang talaga mahahalata. Kasi naman, alam niyo na, blur-blur yung cellphone natin, di ba? Pero sa dulo yata ng video na ito or kalahating video na ito, na videohan ko yata si Mingay dyan na humihingal. Kaya mapapansin nyo talaga doon na sobrang hirap na hirap talaga siyang manganak. As in. Sabi nga pala dyan at day 1 pala yan. Akala nga namin nilalay na manganganak na siya dyan, kaya naman nilagyan na namin siya ng higaan. Pinanggawa na pala dyan nilalay. Meron na pala kami nakitang ganyan na lalagyan na nakadesign na siyang ganyan, at saka pinaglalagay lang namin ng mga damit. At ayan, pwede na siyang paghigaan ni Mingay para hindi naman siya masaktan sa namin na higaan sa kanya. At okay naman siya siguro sa higaan niya, at niloloko pa nga ni Taling. Tignan nyo naman, talagang akala ko nagbabantay ng maayos, tapos yung pala hahantingin niya pala si Mingay tapos sasapukin niya. Ewan ko na talaga guys, wala na talagang ginawang matinuyang pusa ko na yan, puro na lang kalokohan yung mga ginagawa niya. Bale guys, day 2 na pala ito, at ayan, maaga pala dyan. Ewan ko kung alas 6 yata ng mga oras na yan. At ayan, kala ko nga manganganak ng si Mingay, hindi pa pala siya nanganak. At parang tanga nga ako dyan, nagsasalita ako, magbo-voice over din naman ako. Pero sige na nga, okay na nga lang yan. Bale dyan nga, pinapakita ko nga yung lungga ni Mingay. Yes po, nasa higaan po namin siya. At pinapakita ko nga sa inyo yung pesto namin. Naka-slanting na nga yung pesto namin. Kami na nga yung nag-adjust sa kanya. Paano ba naman kasi pag itatanggal mo siya doon sa higaan namin, kusa siya talagang babalik doon. Talagang sinasabi niya sa sarili niya o sinasabi niya sa amin na talagang doon talaga yung gusto niya. Siguro malamig yata. Malambot na mainit-init kasi sa semento kasi sobrang malamig kasi siya, kaya dun siguro yung gusto niya. Pero naman sila, nakaganyan naman, marami naman damit yan, di naman sila malalamigan. Kaya wala akong magawa, wala kami magawa, kaya kami na lang mag-a-adjust muna. At ayan, mag-aalas 9 na kasi sa mga oras na yan, kaya naman nilipat ko na si Mingay at sumama na rin si Taling. Mainit na rin kasi sa kwarto namin, kaya naman nilipat ko na siya sa isang bahay kasi dyan malamig-lamig din. At ayan na nga guys, speaking of hingal, yung kaninang sinasabi ko, ayan na nga, hinihingal na nga siya. Nahihirapan siguro siyang manganak o kaya napapagod yung katawan niya. At sakto din, wala na siya sa kwarto namin kasi mainit doon, at dito ko na lang siya nilagay para mapreskuhan siya ng konti. Nung day 1 talaga guys, hindi siya mapakali sa peso at napapagod talaga yung buong katawan niya at sobrang hingal. And then, ayan, finally guys, nanganak na din yung pusa ko. O diba, mas excited pa ako kay Mingay. Bale dyan guys, alas 5 pala nagising si Lalay, kaya naman ang ingay niya, tapos nagising na rin ako. Syempre magigising ka talaga kapag excited ka, tapos nasa tabi mo lang si Mingay. Nasa tabi ko lang kasi siya guys, at nasa higaan ko siya. Nasa higaan namin siya ni Lalay. At ayan, pinag-aano na naman ni Taling. Talagang mapakialam talaga yung babaeng yan. Hindi, parang talagang sigurong ganyan lang siya. Parang nilalaro-laro niya lang si Mingay. Or naaamoy niya yung mga kuting, kaya naman ganyan na naman si Taling. Gusto niya rin kasing maki-join. Bale yan, ayan na nga sila, 'di ba? Ang cute. Para sa akin naman cute sila kahit ano namang maging itsura ng mga anak ng pusa ko. At bale, ayan ngayon sa paligid namin guys, madilim-dilim pa rin sa labas, at sa loob namin hindi ko pala sinindi yung ilaw, naka-flashlight lang yung cellphone ko para makita nyo sila Mingay at yung kuti. Alas 6 yata sa mga oras na yun, mag-aalas 6 na yata nun. And then, ayan guys, day 4 na pala yung mga kuting. Wala pala si Mingay dyan, hinayaan ko muna siyang mag-unat-unat sa labas. Kasi naman sobrang bait talaga ni Mingay, hindi niya talaga pinapabayaan yung mga kuting niya, yung mga anak niya. Nasa tabi lang siya sa mga anak niya. Kaya ngayon, hinayaan ko na muna siya mag-unat-unat sa labas, at iinom na naman yata yun sa bomba. Doon kasi siya umiinom guys. Meron naman naka-stock na tubig doon at hindi naman ginagamit yun. Yung parang binobombahan lang para may tubig, pero hindi naman ginagamit sa pang sariling
kunyari sa mga pinagsasaing, gano'n hindi naman. At ayan na naman guys, nakita nyo na naman yung pusa kong pabida. O diba, muntikan niya ng kagating kanina, buti na lang naawat ko siya. Pakinggan nyo yung mga kuting guys, para sila mga dagang maliliit. O diba guys, ang cute. Tapos nakabantay na naman si Taling, naghahunting na naman siya. Mga tinginan talaga, may balak. Pero kilala ko naman niya si Taling, pag sinabihan mo at sinigawan mo, talagang alam niya na yun.